Napakalamig ng hangin sa gabi, kasabay ng amoy ng sementong basa at pumasok sa bawat butas ng aking ilong. Ang singaw mula sa basurang pinagsasama-sama sa dulo ng kalsada ay sumasama pa sa lamig. Nasa tuktok ako ng isang gusaling hindi pa tapos, naglilinis ng mga kalat ng construction workers, habang tanaw ko ang kumikinang na syudad ng Maynila. Ang bawat ilaw ay tila nagpapahiwatig ng isang buhay na malayo sa akin, isang buhay na minsan nang naging akin. "Sir, tapos na po kayo?" Tanong ng isang kasamahan, si Mang Nestor, habang inilalagay ang kanyang walis sa tabi ng pader. Napangiti ako. "Opo, Mang Nestor. Konti na lang." Ilang sandali pa, bago ako matapos sa aking trabaho, narinig ko ang pamilyar na tinig ni Ariana. Nasa baba siya, kausap ang kanyang mga kasamahan. Hindi ko inakala na magkaoras pa siyang dumaan sa gusaling ito ngayong gabi. Sumilip ako mula sa gilid. Naroon siya, nakangiti, suot ang formal niyang damit, kausap si Gab, ang lalaking laging lumalandi sa kanya. Alam kong kasamahan niya si Gab sa opisina, kaya hindi ko na lang pinansin. "Ang galing mo talaga, Ara," sabi ng isang babaeng kasamahan niya. "Parang ikaw na ang papalit sa posisyon ni Ma'am Cruz." Narinig kong tumawa si Ara. "Nako, hindi pa, pero sana. Ginagawa ko lang ang lahat para sa kinabukasan ko namin." Ang huling salita niya ay bumulong lang, pero sapat na para marinig ko. Para sa aming kinabukasan. Iyon ang laging sinasabi ni Ara. Ginagawa niya ang lahat para umangat ang buhay namin. Naramdaman ko ang init sa aking puso. Kahit gaano kahirap ang buhay ko bilang janitor, alam kong may rason ang lahat. Si Ara. "Sana nga, Ara. Pero kailangan mong maging mas matalino," sabi ni Gab. "Hindi pwedeng basta-basta ka lang magtitiwala. Lalo na sa mga taong walang mararating." Hindi ako gaanong nakarinig sa mga sumunod na salita. Busy ako sa paglilinis ng dumi. Pero ang mga salita ni Gab ay tila kumirot sa aking puso. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ayoko namang mag-isip ng masama. Siguro ay nagsiselos lang siya sa aming dalawa. Pagdating ko sa aming maliit na inuupahang kwarto, napakaliit, napakasimple. Isang kutsong nipis sa sahig, isang maliit na kabinet na halos walang laman, at isang lumang bentilador na nagbibigay ng hangin sa mainit na gabi. Pero sa loob ng simpleng espasyong iyon, naroon ang babaeng pinakamamahal ko, si Ara. Natutulog na siya, payapa at tila walang alam sa hirap ng mundo. Umupo ako sa sahig, sa tabi niya, pinagmasdan ang bawat kurba ng kanyang mukha. Ang kanyang pilikmata, ang labi niyang bahagyang nakabukas. Hawak ko ang kanyang kamay, ang kamay na napakapino para sa isang babaeng lumalaban sa buhay. "Mahal, balang araw, maibibigay ko rin sa iyo ang lahat ng gusto mo," bulong ko. "Hindi man ngayong mayaman ako, pero sisiguraduhin kong magiging masaya tayo sa simpleng paraan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ilang buwan na lang at magiging 3 taon na kami." Sa loob ng panahong iyon, iniwan ko ang lahat. Ang pangalang ilustre, ang kayamanan, ang pamilya ko. Pinili ko ang isang buhay na malaya, isang buhay kung saan hindi ako hinuhusgahan sa aking apelyido. Gusto kong makahanap ng pag-ibig na walang pinipiling estado. At nakita ko iyon kay Ara, o akala ko. Lumuhod ako sa tabi niya, inilabas ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Isang simpleng singsing na may maliit na bato na pinag-ipunan ko sa loob ng maraming buwan sa aking trabaho bilang janitor. Ito ay hindi diamante o ginto, kundi isang singsing na maihalaga ng aking pagmamahal at pag-asa. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda ng almusal. Pagkatapos ng almusal, naglakas loob akong lumuhod sa harap niya, sa aming maliit na espasyo. "Ara," sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa kaba. "Gusto kong malaman mo na simula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Mahal na mahal kita." Iniabot ko sa kanya ang singsing. "Papakasalan mo ba ako?" Tinitigan niya ang singsing, pagkatapos ay ang aking mukha. Nakita ko ang isang bahagyang pagkairita sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko maintindihan. Ano ba yan?" sabi niya, kinuha ang singsing pero hindi isinuot. "Alam mo namang busy ako sa trabaho. At hindi ito ang inaasahan ko. Kailangan nating maging praktikal." "Pero mahal," sabi ko, "ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagmamahalan, sa pamilya."
Hindi ka ba naumay sa buhay na to? Sabi niya, at sa pagkakataong ito, ay halong inis na ang kanyang tinig. Hanggang kailan ka magiging janitor? Paano tayo magkakaroon ng pamilya kung ganyan ang sitwasyon mo? Kailangan ko ng makakasama sa buhay na kayang umangat, hindi yung pipigilan lang ako. Nanghina ang aking mga tuhod. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero pinilit kong intindihin siya. Siguro ay napapagod lang siya sa hirap. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Ara. Mag-ipon ako. Maghahanap ako ng mas magandang trabaho, pangako ko, kahit hindi ko alam kung paano. Hindi na siguro sapat iyon, Mac, sabi niya, at inilapag ang singsing sa aking kamay. Pasensya na, pero may kailangan akong puntahan. Tumalikod siya at umalis, iniwan akong mag-isa, nakaluhod at hawak ang singsing. Naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking kamay, kasama ng kumikinang na singsing. Ang sakit. Nang sumunod na linggo, sa opisina kung saan ako naglilinis, narinig kong pinag-uusapan ng dalawang empleyado si Ara. Ang ganda talaga ni Ma'am Ara, sabi ng isa. Alam mo bang kasama niya si Sir Gab sa Singapore para sa isang conference? Mukhang seryosohan na talaga sila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inakala na may ganito na palang nangyayari. Nagkunwari akong abala, pero nakikinig ako sa bawat salita. Nga, balita ko nga mayaman daw si Sir Gab, sabi ng isa pa. At mukhang matagal na silang may relasyon eh. Pero bakit daw may boyfriend pa si Ma'am Ara na janitor lang? Di ba si Maf yun? Hay naku, past is past na yun, sagot ng isa. Ginagamit lang daw ni Ma'am Ara si Max para magmukhang mapagpakumbaba. Strategy lang daw. Ngayon, si Sir Gab na ang tiket niya paakyat. Malapit na raw silang ikasal. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang mundo ko ay tila gumuho sa isang iglap. Strategy. Ginagamit. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan, parang paulit-ulit na martilyo sa aking puso. Ang babaeng pinakamamahal ko, ang babaeng pinag-alayan ko ng lahat, ay niloloko lang ako. At ginagamit. Kinabukasan, nagtrabaho ako ng walang imik. Naramdaman ko ang lamig at galit na unti-unting bumabalot sa akin. Habang naglilinis ako sa conference room, pumasok si Gab. Bitbit niya ang isang baso ng tubig at tumingin sa akin nang may paghamak. Hoy, Mac, bakit ka pa nandito? Sabi niya nang may ngiti sa labi. Wala ka na namang pag-asa kay Ara. Alam mo, mas bagay talaga kami. At sa isang iglap, sinadya niyang ibuhos ang tubig sa aking damit. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Nakatingin ang ilang empleyado sa amin. Gusto kong sumuntok, gusto kong sigawan siya. Pero hindi ko magawa. Isa lang akong janitor. Wala akong kapangyarihan. Wala akong boses. Napakasakit ng dibdib ko. Hindi lang dahil sa pag-ibig na nawala, kundi dahil sa pagkatao ko na tila nyurakan. Sa isang saglit na iyon, naramdaman ko ang pait ng pagiging wala. Wala akong laban. Pag-uwi ko sa bahay, wala pa rin si Ara. Tahimik ang lahat. Naisip ko ang lahat ng sinakripisyo ko, ang lahat ng iniwan ko para sa pag-ibig na ito. Naramdaman ko ang walang katapusang kalungkutan. Bigla, tumunog ang aking lumang cellphone. Isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko. Hello, Mac? Naririnig mo ba ako? Boses ng abogado ng aming pamilya, si Atty. Ramirez. Opo, Atty. Ramirez. Bakit po kayo napatawag? Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Bihira siyang tumawag. Napakasama ng balita, Mac, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang iyong ama si Don Emilio Ilustre. Pumanaw na siya. Pakiramdam ko ay bumagsak ang buong mundo sa aking paanan. Hindi lang ang pag-ibig ang nawala, kundi pati ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Napakalamig ng tawag ni Atty. Ramirez. Ang buong paligid ay tila umikot. Hindi ko maintindihan. Si Papa? Pumanaw na. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ano po? Hindi po. Hindi po totoo yan, bulong ko, pero tila hindi niya ako naririnig. Ma, kailangan mong pumunta dito kaagad sa Lux Medical Center.
Nasa ihisi pa ang katawan ng ama mo, mahina niyang sabi. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Ang kamay ko ay nanginig at bumagsak ang telepono. Wala. Wala na akong naiwan. Si Ara, iniwan ako. Ngayon si Papa naman. Ang tanging koneksyon ko sa nakaraan, ang tanging alam kong pamilya, ay nawala na rin. Tumakbo ako palabas ng bahay, walang pakialam sa sapatos na basang-basa sa putik, o sa damit kong punit-punit. Ang tanging nasa isip ko ay makarating sa ospital. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw na lumaki ako sa loob ng malaking ilustre mansion, ang mga aral ni Papa tungkol sa integridad at trabaho, ang paglaban ko sa kanya nang piliin kong iwan ang lahat para sa kalayaan. Kahit nagkasira kami, alam kong mahal niya ako. At ngayon, wala na siya. Pagdating ko sa Lucas, bumungad sa akin ang pamilya ilustre. Ang mga tiyuhin at tiyahin ko, ang mga pinsan kong ni minsan, ay hindi ko nakasama sa simpleng buhay. Nakikita ko ang kanilang mga luha, ang kanilang pagdadalamhati, pero pakiramdam ko ay hindi ako kabilang. Nakasuot ako ng puting t-shirt na may mansa at lumang pantalon. Para akong alien sa gitna ng kanilang mamahaling kasuotan at pinipilit na pagpipitagan. Nilapitan ako ni Atty. Ramirez. Mac, buti dumating ka. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako at tumingin sa pintuan ng EC. Sabi ng mga doktor, atake sa puso, paliwanag niya. Mabilis daw ang lahat. Atake sa puso. Bakit pakiramdam ko ay may mali? Si Papa, malakas siya. Laging malusog. Pero hindi ko na iyon naisip pa. Ang sakit sa dibdib ay mas matindi pa sa anumang tanong. Ang mga sumunod na araw ay tila blur. Ang burol ay ginanap sa isang mamahaling chapel. Ang mga bulaklak, ang mga kandila, ang mga taong dumarating para magbigay galang. Puro paimbabaw ang lahat. Nakaupo ako sa isang gilid, pinagmamasdan ang kabaong ni Papa. Ang kanyang mukha ay payapa, tila natutulog lang. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga mata, pero wala akong luha. Para akong tuyong-tuyo na. Mac, salamat at nakarating ka, sabi ni Tita Elena, ang kapatid ni Papa. Lumapit siya, niyakap ako ng bahagya, na para bang takot na madumihan siya ng alikabok sa aking damit. Kahit papaano, nakita mo pa siya sa huling sandali. Hindi ako nagsalita. Niyakap niya ako saglit at bumalik sa kanyang mga bisita. Naroon ako, isang estranghero sa sarili kong pamilya. Bigla, naramdaman ko ang pagtaas ng aking balahibo. Bumaling ako sa pinto. Nakita ko siya. Si Ara. Pero hindi siya nag-iisa. Magkahawak kamay sila ni Gab. Nakasuot si Ara ng isang itim na eleganteng damit, at si Gab naman ay nasa isang mamahaling barong Tagalog. Para silang mag-asawa, pumapasok sa isang sosyal na okasyon, hindi sa isang burol. Nakita ako ni Ara. Nagulat siya. Bigla niyang binitawan ang kamay ni Gab, pero huli na. Nakita ko na ang lahat. Ang sakit ay tila tumusok sa aking puso, doble ang kirot ngayon. Hindi lang niya ako niloko, kundi ipinahiya pa niya ako sa harap ng patay kong ama at ng buong angkan ko. Lumapit sila sa kabaong, nagbigay galang, at pagkatapos ay lumakad patungo sa aking direksyon. Narinig ko ang bulong-bulungan. Sila na ba talaga ni Sir Gab? Pero di ba, mayroon pa siyang kasamang janitor? Nagsalita si Ara, ang kanyang boses ay formal at may bahid ng hinanakit. Mac, narito lang pala kayo. Nagulat ako na nakita ko kayo rito. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa sikmura. Bakit, Ara? Hindi ka ba nasisiyahan na narito ako sa burol ng sarili kong ama? Malamig kong tanong, ang aking boses ay nagbabanta. Naku, Mac, huwag ka namang ganyan. Nagulat lang ako, sabi niya, at tumingin kay Gab, na nakangiti ng mapanukso. Napakasama ng timing, Mac, sabi ni Gab, nang maihalong sarkasmo. Kakatapos lang ng conference namin sa Singapore. Napakabilis naman ng pangyayari kay Don Emilio. Kondo na lang din ba ang trabaho mo ngayon? Uminit ang ulo ko. Gusto kong sugurin si Gab. Gusto kong ipakita sa kanya ang galit na nasa puso ko. Pero napigilan ko ang aking sarili. Hindi ito ang tamang lugar. Ara, matapos ang lahat, bulong ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya. Matapos ang lahat ng sinakripisyo ko para sa iyo. Mac, hindi na tayo.
Matagal na. Kailangan kong maging praktikal. Walang mararating ang relasyon natin, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas, tila walang pakialam. Kailangan ko ng kasama sa buhay na kayang magbigay ng mas magandang kinabukasan. Si Gab, may posisyon siya sa Viridian Pharma. Siya ang magbibigay ng stability na kailangan ko. At ano ako, Ara? Wala, tanong ko, ang bawat salita ay may pait. Ang totoo, Mac, wala. Sayang lang ang oras ko sa'yo, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Alam mo naman kung saan ako galing. Ayokong bumalik sa dati. Si Gab ang sagot sa mga pangarap ko. Hindi ikaw. Bigla, lumakas ang boses ni Gab. Sa totoo lang, Mac, hindi ka nabibilang dito. Janitor ka lang. Maglinis ka na lang ng sahig. Kami, may lugar kami sa mundong ito. Ikaw, wala. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ang sakit. Ang galit. Ang pagkapahiya. Lahat ay sumabog sa loob ko. Umalis ako ng walang paalam, lumabas ng chapel, at naglakad ng walang direksyon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Pero walang lumabas. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagnanais na gumanti. Nagpunta ako sa aking dating tirahan, sa maliit na silid na puno ng alaala. Wala na si Ara. Ang kanyang mga gamit ay wala na rin. Pakiramdam ko ay nilimas na ang lahat. Tanging ang mga alaala ng sakit ang naiwan. Kinabukasan, bumalik ako sa gusaling pinagtatrabahuhan ko. Kahit wala ako sa sarili, kailangan kong magtrabaho. Nakita ko si Mang Tonyo, ang kasamahan kong janitor, na nakaupo sa bench. Siya lang ang taong nagpakita ng tunay na kabaitan sa akin sa nakaraang mga taon. "Oh, Mac, bakit ang lungkot mo?" tanong niya, malambing ang boses. Umupo ako sa tabi niya. "Si Papa, Mang Tonyo." Wala na siya. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. "Naku, iho, pasensya na. Alam kong masakit. Ganyan talaga ang buhay." At si Ara, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Niloko niya ako, Mang Tonyo. Ginagamit lang pala niya ako. Napatingin sa akin si Mang Tonyo. "Hi, Mac. Alam mo, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang isang tao, kahit gaano pa kayaman, kung walang busilak na puso, walang halaga." Pinatong niya ang kamay sa balikat ko. "Iho, huwag kang susuko. May maganda kang puso. Magpakatatag ka." Ang kanyang mga salita ay tila kaunting liwanag sa dilim na bumabalot sa akin. Kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong lumaban. Para kay Papa. Para sa sarili ko. Pagbalik ko sa Illustre Mansion, may ginaganap na pulong sa library. Naroon ang lahat ng tiyuhin at tiyahin ko, kasama si Atty. Ramirez. Tumayo si Atty. Ramirez nang makita ako. "Narito na si Marco," sabi niya. "Ngayon, maaari na nating basahin ang huling habili ni Don Emilio Illustre." Ang lahat ay tumahimik. Ibinuka ni Atty. Ramirez ang isang lumang sobre. Binasa niya ang bawat salita, malinaw at matigas. Binanggit ang mga ari-arian, ang mga mana. At pagkatapos ang huling bahagi. "At sa aking nag-iisang anak, si Marco Illustre," basa niya, "ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking shares at ang posisyon bilang Chief Executive Officer ng Viridian Pharma." Nagulat ang lahat. Ang bawat isa sa kanila ay tila nawalan ng hininga. Ang kanilang mga mukha ay nagulat, hindi makapaniwala. Nakita ko ang isang pamilyar na pares ng mga mata na nakatitig sa akin mula sa gilid. Si Ara at Gab. Nakatayo sila sa labas ng pintuan, kasama ang ilang empleyado. Ang kanilang mga mukha ay putlang-putla. "Aano," bulong ni Ara. Napakagat ng labi si Gab. Ang mga salita ay tumatak sa aking isipan. "Sa'yo. Viridian Pharma. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ara at Gab. Ang kumpanya kung saan ako pinahiya ni Gab. Ang kumpanya kung saan ako tinawag na walang halaga ni Ara. Hindi ko na janitor. Hindi na ako isang walang kwentang nilalang. Narito na ako." Ang katahimikan sa library ay nabasag ng bulong-bulungan. Ang mga mata ng aking mga kamag-anak ay nakatitig sa akin, may halong gulat, pagtataka, at marahil inggit.
Si Ara at Gab, na nakasilip mula sa labas ng pinto, ay tila nawalan ng kulay. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, hindi makapaniwala. Ang mga salita ni Atty. Ramirez ay umalinggao sa aking isipan, Chief Executive Officer ng Viridian Pharma. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Hindi ito paghihiganti. Hindi pa. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa hustisya para kay Papa, at isang pagkakataon para patunayan sa sarili ko na hindi ako ang walang kwentang tao na sinabi ni Ara at Gab. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Atty. Ramirez, hinila ako sa isang sulok ng library. Ang huling habili ng ama mo ay malinaw. Ikaw ang papalit sa kanya. Bakit ako, Atty. Ramirez, tanong ko, ang aking boses ay kalmado, kabaligtaran ng bagyo sa aking dibdib. Matagal na akong wala sa mundo ng negosyo. At wala akong karanasan sa pagiging si. Iho, alam kong nagtataka ka, sabi niya, at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Pero ang ama mo, may dahilan siya. May mga bagay siyang gustong ipagkatiwala sa iyo. At naniniwala akong ikaw lang ang makakagawa nito. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ng Viridian Pharma. Hindi ito basta-basta. May mga problema sa loob, mga isyu sa pamamahala, at mga banta mula sa labas. Naintindihan ko. Si Papa, hindi siya basta-basta magbibigay ng posisyon ng walang dahilan. May malalim siyang tiwala sa akin. Kailangan mong maging handa, Mac, sabi ni Atty. Ramirez. Ang pamilya mo, lalo na ang mga tiyuhin mo, ay hindi matutuwa. At ang mga tao sa Viridian Pharma, lalo na ang mga senior executives, ay susubukan kang pabagsakin. Alam ko po, sagot ko. Pero may isang bagay akong gustong gawin. Tiningnan ako ni Atty. Ramirez, naghihintay. Gusto kong itago ang nakaraan ko bilang janitor, sabi ko. Gusto kong bumalik sa Viridian Pharma bilang si Marco Ilustre, ang anak ng may-ari, ang SCE na bumalik mula sa ibang bansa. Walang nakakaalam sa buhay ko sa nakaraang mga taon. Walang nakakaalam sa kung paano ako pinahiya. Napaisip si Atty. Ramirez. Delikado iyan, Mac. Paano kung may makakilala sa iyo? Hindi po nila ako makikilala, sabi ko, may ngiti sa labi, pero hindi ito ngiti ng saya. Ang Mac na janitor, patay na. Ang Marco Ilustre na babalik, ibang tao na. Sumang-ayon si Atty. Ramirez. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, sinimulan namin ang paghahanda. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa pamamahala ng kumpanya, pinag-aralan ang mga financial reports ng Viridian Pharma, at nakipag-usap sa mga eksperto. Tinuruan ako ni Atty. Ramirez ng mga etiketa sa negosyo, kung paano magsalita, kung paano kumilos. Pinili ko ang mga bagong damit, mga mamahaling suit na hindi ko inakala na muling isusuot. Ang aking buhok ay inayos, ang aking balbas ay inahit. Ang dating Mac na janitor ay unti-unting naglaho, at ang Marco Ilustre na si ay lumitaw. Handa ka na ba, Mac? Tanong ni Atty. Ramirez sa akin, bago ang aking unang araw sa Viridian Pharma. Handa na po, sagot ko, ang aking boses ay matatag. Ang araw na iyon ay isang bagong simula, o marahil, isang pagpapatuloy ng isang laban na matagal nang nagsimula. Bumaba ako sa mamahaling sasakyan, nakita ko ang Viridian Pharma Building. Ang parehong gusali kung saan ako naglilinis. Ang parehong gusali kung saan ako pinahiya. Ang parehong gusali kung saan nagtatrabaho si Ara at Gab. Pumasok ako sa lobby, ang aking mga mata ay direktang nakatingin sa harap. Ang bawat hakbang ay may tiwala. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, nagtataka kung sino ako. Ang mga receptionist ay nagulat nang makita ako. Ako si Marco Ilustre, sabi ko sa kanila, ang aking boses ay matigas at walang emosyon. Ang bagong CZ. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Naglakad ako patungo sa conference room, kung saan naghihintay ang mga executive. Nakita ko sila. Si Ara. At si Gab. Ang kanilang mga mukha ay tila nakakita ng multo. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat. Si Ara ay halos hindi makahinga, habang si Gab naman ay namutla. Umupo ako sa head of the table, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanilang lahat.
Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ako si Marco Illuster, at ako ang inyong bagong Chief Executive Officer. Ang mga mukha nila ay nagulat. Ang mga bulong-bulungan ay lumakas. Sir Marco, welcome po, sabi ng isang matandang executive, si Kim Elim. Tumingin ako kay Ara at Gab. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa akin, may halong takot at pagtataka. Gab, Yunith Ara, sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon. Sana ay maging maayos ang ating pagtatrabaho. Nagulat sila. Hindi sila makasagot. Si Ara ay nagpipilit ng ngiti, pero halata ang kaba sa kanyang mukha. Sir Marco, nagulat po kami, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po namin alam na kayo ang papalit kay Don Emilio. Maraming bagay ang nagbabago, yun ni Ara, sagot ko, at hindi ko tinanggal ang tingin sa kanya. At marami pa tayong aayusin sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng pulong, sinubukan akong kausapin ni Ara at Gab. Ano ba to? Bulong ni Ara, nang malapitan niya ako sa hallway. Bakit hindi mo sinabi na ikaw pala ang papalit? Bakit ko naman sasabihin, Ara, tanong ko, ang aking mga mata ay malamig. Hindi mo naman ako pinaniniwalaan noon, di ba? Wala akong mararating, sabi mo. Pero magkaibigan tayo, sabi ni Gab, lumapit sa akin. At alam ko ang nakaraan mo. Alam kong nagtrabaho ka bilang janitor. Hindi mo ito maitatago. At ano naman ngayon, Gab, sabi ko, ang aking boses ay may pagbabanta. Ang importante, narito ako ngayon. At kayo ang nasa ilalim ko. Huwag ninyong subukang hamunin ang posisyon ko. Umalis ako, iniwan silang dalawa na naguguluhan at natatakot. Narinig ko ang bulong ni Gab kay Ara. Sigurado ka ba, Gab? Paano kung may alam siya sa atin? Wala siyang alam, Ara. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa plano. Kailangan nating mag-ingat. Napakagat ako ng labi. Plano? Anong plano? Ang kanilang mga salita ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. May mas malalim pa. Ang pagkamatay ni Papa. Ang kanilang mga salita. May koneksyon. Ang unang linggo ko bilang isifi ng Veridian Pharma ay tila isang malaking pagsubok. Bawat galaw ko ay binabantayan, bawat desisyon ay sinusuri. Alam kong hindi lang ang mga mata ng board members ang nakatutok sa akin, kundi pati na rin ang mga mata ni Ara at Gab. Ang kanilang pagkabigla noong una ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan at pagbabanta. Ang unang board meeting ay naganap sa malaking conference room. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa, habang ang mga executive, kabilang si Elim, Ara at Gab ay nakaupo sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, naghihintay ng aking unang hakbang. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay matatag. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang narito ngayon. Ang ama ko, si Don Emilio, ay may malaking tiwala sa akin. At sisiguraduhin kong hindi ko siya bibigyan. Tiningnan ko si Gab. Gab, ang department ninyo ay may malaking responsibilidad sa production. May nakita akong ilang discrepancies sa huling report. Maaari mo bang ipaliwanag? Nagulat si Gab. Sir Marco, normal lang po iyon. May kaunting adjustment lang sa inventory. Adjustment na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Gab, tanong ko, ang aking boses ay lumamig. Hindi iyan adjustment. Iyan ay pagkalugi. Gusto kong makita ang lahat ng records ng department ninyo sa loob ng nakaraang 6 na buwan. At gusto kong malaman kung bakit hindi ito na-flag ng inyong department head. Namutla si Gab. Sumulyak siya kay Ara na nakayuko. Ang iba pang executive ay nagbubulungan. Naramdaman ko ang kapangyarihan sa aking boses, ang kapangyarihan na matagal kong kinalimutan. Ito ang kapangyarihan ng Illustre. At Miss Ara, patuloy ko, ang inyong department sa marketing ay may malaking bahagi sa pagpapalago ng ating kumpanya. Ngunit ang huling marketing campaign ninyo ay hindi nagtagumpay. Ano ang plano ninyo para dito? Nanginginig si Ara. Sir Marco, sinusubukan po namin ang iba't ibang strategies. May bagong campaign po kami na ilalabas sa susunod na buwan.
Gusto kong makita ang lahat ng plano ninyo sa loob ng 24 oras, sabi ko, walang pag-aalinlangan. At gusto kong makita ang mga projection. Hindi tayo pwedeng maghintay. Ang Viridian Pharma ay hindi dapat nagpapahinga. Natapos ang meeting. Ang lahat ay tila nagmamadali. Narinig ko ang bulungan nila Ara at Gab. Ang yabang niya, bulong ni Ara. Akala mo kung sino. Kalma, Ara, sabi ni Gab. May plano tayo. Huwag kang magpahalata. Umiti ako sa loob. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay binabantayan ko. Pagkatapos ng meeting, nagtungo ako sa dating opisina ni Papa. Ang kanyang opisina ay nanatiling hindi nagalaw. Ang kanyang mesa, ang kanyang upuan, ang kanyang mga libro. Ang amoy niya ay tila naroon pa rin. Umupo ako sa kanyang upuan at tiningnan ang mga larawan sa kanyang mesa. Ang larawan namin noong bata pa ako, ang larawan ng aming pamilya. Sinimulan kong suriin ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga dokumento, ang kanyang mga file. May nakita akong isang lumang leather-bound notebook sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles. Ito ang kanyang personal na journal. Binuksan ko ito. Ang kanyang sulat kamay ay pamilyar. May mga petsa, may mga pangalan, may mga numero. May mga salita na tila code. Project Chimera, Alpha Negatibo 7, Dinela. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero naramdaman ko ang kaba. Ito ay hindi ordinaryong journal ng isang si. May mga lihim dito. At pakiramdam ko, ang mga lihim na ito ay may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa cafeteria para mag-lunch, biglang may nakabunggo sa akin. Ay, sorry po. Naku, pasensya na po talaga. Naramdaman ko ang init ng kape na tumapon sa aking puting polo. Tumingin ako sa babaeng nakabunggo sa akin. Nakasuot siya ng simpleng blouse at palda, at ang kanyang buhok ay nakapusod. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Naku, pasensya na po talaga, sir. Ang tanga-tanga ko po, sabi niya, at agad na kumuha ng tissue para punasan ang aking damit. Okay lang, sabi ko, at napangiti ako ng bahagya. Ang kanyang pagiging simple at ang kanyang tunay na paghingi ng tawad ay kakaiba. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam na ako ang si. Ako po si Isabel Reyes, sir. Bagong empleyado po ako sa accounting department, sabi niya, at yumuko ng bahagya. Marco Ilustre, sabi ko, at iniabot ang kamay ko. Nice to meet you, Isabel. Nagulat siya nang marinig ang aking pangalan. Sir Marco. Kayo po pala ang si. Naku, pasensya na po talaga. Hindi ko po kayo nakilala. Okay lang, sabi ko at ngumiti ako. Mangyari pa, hindi naman ako laging nakasuot ng suit. Naku, sir, hayaan niyo po akong ilibre kayo ng kape, sabi niya, at nahihiya pa rin. Hindi na, okay lang, sabi ko. Pero salamat sa pag-aalala. Umalis ako, pero ang kanyang mukha ay nanatili sa aking isipan. Si Isabel. Iba siya. Hindi siya tulad ni Ara. Nang sumunod na araw, sinubukan akong kausapin ni Ara sa aking opisina. Ma, alam kong galit ka, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Pero sana naman, huwag mong kalimutan ang pinagsamahan natin. Mahal pa rin kita, Math. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay malamig. Ara, ang pagmamahal mo ay may presyo. At hindi ko iyon kayang bayaran. Pero Mac, nagkamali lang ako, sabi niya at lumapit sa akin. Alam kong mayaman ka na ulit. Maaari tayong magsimula ulit. Kalimutan na natin ang lahat. Kalimutan ang lahat, tanong ko at tumayo ako. Kalimutan ang lahat ng sakit na idinulot mo. Ang lahat ng pagpapahiya na ibinigay mo sa akin. Hindi ako ganoon kadaling makalimot, Ara. Ma, huwag kang ganyan, sabi niya, at sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Umalis ka, Ara, sabi ko, ang aking boses ay matigas. May trabaho ako. At wala kang lugar dito. Umalis siya, ang kanyang mukha ay galit. Narinig ko ang kanyang bulong habang papalabas siya. Hindi pa tayo tapos, Mac. Hindi mo ako pwedeng basta-basta na lang itapon. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ako sa opisina, biglang nagring ang aking cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko.
Walang boses. Tahimik lang. Pagkatapos, isang text message ang dumating. Ang kamatayan ni Don Emilio ay hindi aksidente. Kasama ng text message, may isang blurry na larawan. Isang larawan ng isang silweta ng tao, nakatayo sa isang madilim na hallway. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha, pero may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi ito aksidente. Alam ko na. Ang text message na ang kamatayan ni Don Emilio ay hindi aksidente. At ang malabong larawan ay nagpatindi sa aking pagdududa. Hindi ito simpleng atake sa puso. May mas malalim na nangyari. At alam kong si Gab at Ara ay may kinalaman dito. Kailangan kong maging maingat. Ang bawat galaw ko ay kailangan kong planuhin. Kinabukasan, isang malaking problema ang sumalubong sa akin sa opisina. Ang production line ng Viridian Pharma ay biglang nagkaaberya. Huminto ang lahat. Ang mga empleyado ay nagkakagulo. Agad akong pinatawag sa production area. Naroon si Gab, nagkukunwari na nagpapanik. Sir Marco, hindi ko po alam kung bakit nangyari ito, sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, pero nakita ko ang isang bahid ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Bigla na lang pong huminto ang lahat. Malaking lugi po ito sa atin. Alam kong siya ang may gawa. Ang pagkalugi sa inventory na nakita ko sa report, ang bigla ang paghinto ng production line. Hindi ito nagkataon. Gab, ano ang protocol ninyo sa ganitong sitwasyon? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado. Sir, tinatawagan na po namin ang mga teknisyan, sagot niya, at tila nag-aalangan. Hindi iyon ang tanong ko, Gab, sabi ko, at tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Bilang head ng production, ano ang iyong protocol? Hindi ang protocol ng teknisyan. Ang iyo. Namutla si Gab. Sir, kailangan po nating i-check ang main server. At bakit hindi mo pa ginagawa? Putol ko sa kanya. Hindi tayo pwedeng maghintay. Bawat minuto ay pera. Gusto kong makita ang lahat ng logs ng system sa nakaraang 24 oras. At gusto kong mag-imbestiga kung bakit nangyari ito. Nagsimula akong magbigay ng mga utos, mabilis at may tiwala. Tinawagan ko ang AQ department, ang engineering team. Sa loob ng ilang oras, natuklasan namin ang problema, isang maliit na glitch sa system na tila sinadya. Hindi ito aksidente. Gab, ano ang masasabi mo dito? Tanong ko, habang ipinapakita ang ebidensya. May nagmanipulate ng system. At ikaw ang may responsibilidad sa seguridad nito. Nanginginig si Gab. Sir Marco, hindi ko po alam kung paano nangyari iyan. Hindi mo alam o ayaw mong malaman, tanong ko, at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sa susunod na mangyari ito, Gab, sisiguraduhin kong may mananagot. At hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ang sinumang nagpapabaya sa kanilang trabaho. Umalis ako, iniwan si Gab na nakatayo doon, binalot ng kahihiyan. Narinig ko ang bulungan ng mga empleyado. Ang galing ni Sir Marco. Ang bilis niyang umaksyon. Akala ko wala siyang alam sa production. Kinabukasan, isang malaking headline ang lumabas sa isang tabloid, si Marco Ilustre, dating janitor. Mga lihim na nakaraan, na bunyag. Alam kong si Ara ang may gawa. Ito ang kanyang paraan para sirain ako, para ipahiya ako sa publiko. Ngunit handa ako. Agad akong nagpatawag ng press conference. Ang mga reporter ay naroon, naghihintay ng aking reaksyon. Tiningnan ko sila, ang aking mukha ay kalmado. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ko. Alam kong may mga balita na lumabas tungkol sa aking nakaraan. At gusto kong linawin ang lahat. Nagulat ang mga reporter. Inaasahan nila na magdedeni ako o magagalit. Totoo po, sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Nagtrabaho po ako bilang janitor sa loob ng maraming taon. Ito ay isang pagsubok sa aking buhay. Isang pagsubok na nagturo sa akin ng halaga ng paggawa, ng sipag, at ng pagpapakumbaba. Nagsimula akong magkwento tungkol sa aking karanasan, kung paano ako natuto sa hirap, kung paano ko nakilala ang mga taong tunay na may puso. Hindi ko binanggit si Ara. Hindi ko binanggit ang pagpapahiya. Sa halip, ginawa kong inspirasyon ang aking nakaraan.
Ang aking karanasan bilang janitor ay nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang posisyon o sa kanyang yaman, sabi ko. Nasa puso ito, sa kanyang integridad at sa kanyang kakayahang lumaban. At ngayon, bilang EC ng Veridian Pharma, sisiguraduhin kong ang kumpanyang ito ay hindi lang magiging matagumpay sa negosyo, kundi magiging kumpanya rin na may puso. Natapos ang press conference. Ang mga reporter ay tila nagulat. Ang mga headline kinabukasan ay nagbago. Dating janitor, ngayon si Inspirasyon ng Bayan. Marco Ilustre, isang tunay na leader. Narinig ko ang balita na galit si Ara. Hindi niya inakala na gagamitin ko ang kanyang pagtatangka na sirain ako para maging mas matibay. Isang hapon, habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko si Isabel. Nakaupo siya sa isang sulok, kausap ang isang customer na tila galit na galit. Ang customer ay sumisigaw, nagrereklamo. Pero si Isabelle, kalmado lang siya. Nakikinig siya ng maingat at pagkatapos ay nagsalita ng may pagpapakumbaba at pag-unawa. Sir, naiintindihan ko po ang inyong nararamdaman, sabi niya. Pero sisiguraduhin po namin na aayusin namin ang problema. Bigyan niyo lang po kami ng kaunting oras. Sa huli, huminahon ang customer. Nakita ko ang ngiti ni Isabelle. Ang kanyang pagiging simple at ang kanyang tunay na pagmamalasakit ay nakakahanga. Iba siya. Kinabukasan, habang naghahanap ako ng isang mahalagang dokumento sa aking opisina, hindi ko ito makita. Ang dokumento ay tungkol sa isang bagong proyekto na kailangan kong i-present sa board. Alam kong nasa opisina ko iyon pero tila nawawala. Biglang may kumatok sa pinto. Si Isabel. Sir Marco, nakita ko po ito sa printer. Baka po sa inyo, sabi niya at iniabot sa akin ang dokumento. Nagulat ako. Ito nga ang hinahanap ko. Salamat, Isabel. Malaking tulong ito. Walang anuman po, sir, sabi niya at mumiti ng bahagya. Paano mo nalaman na sa akin ito, tanong ko. Nakita ko po ang pangalan niyo sa taas, sabi niya. At napansin ko po na parang hinahanap niyo po kanina. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Ang kanyang pagiging mapagmasid at ang kanyang pagmamalasakit ay nakakaantig. May kakaiba sa kanya. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Isabel, sabi ko, gusto kitang ilibre ng lunch. Salamat sa tulong mo. Nagulat siya. Naku, sir, wag na po. Abuso na po iyan. Hindi. Gusto ko, sabi ko, may ngiti sa labi. Bilang pasasalamat. Sumang-ayon siya. Nagpunta kami sa isang simpleng restaurant sa labas ng kumpanya. Habang kumakain, nagkwentuhan kami. Kinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Nalaman ko na galing din siya sa simpleng pamilya. At nalaman ko na siya rin ay nasaktan na ng mga taong mayayaman, ng mga taong mapagsamantala. Kahit anong yaman ng isang tao, Sir Marco, sabi niya, ang kanyang mga mata ay malungkot, kung walang puso, walang kabuluhan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kung paano siya makitungo sa kapwa, hindi sa kanyang pera. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Ang kanyang mga salita ay tila salamin ng aking sariling karanasan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Isang koneksyon na hindi ko naramdaman kay Ara. Isang koneksyon na tila nagbibigay ng pag-asa. Ang mga salita ni Isabel tungkol sa halaga ng puso ay umalinggaw sa aking isipan. Siya ay simple, tapat, at may malalim na pag-unawa. Iba siya kay Ara, na ang pagmamahal ay tila nakabatay sa kung ano ang maibibigay ko sa kanya. Ang koneksyon na naramdaman ko kay Isabelle ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan, isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang aking paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Papa ay patuloy. Sa loob ng ilang araw, sinuri ko ang bawat pahina ng kanyang lumang journal. Ang mga code, ang mga pangalan, ang mga petsa. Unti-unti, nagsimula akong makakita ng pattern. Ang Key Project Chimera ay tila isang napakalaking proyekto, isang bagong gamot na may potensyal na baguhin ang industriya ng medisina. Ngunit may mga entry na nagpapahiwatig ng mga problema, mga banta, at mga pagtatangka na pigilan ang proyekto. Isang gabi, habang nagbabasa ako, nakita ko ang isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit, Emile de la Torre.
Si In A. De La Torre ay ang Chief Financial Officer ng Viridian Pharma, isang matandang executive na matagal nang kasama ni Papa. Tila siya ang pinagkakatiwalaan ni Papa. Pero bakit may mga kakaibang entry tungkol sa kanya sa journal? Caution, watch him, too eager. Naramdaman ko ang kaba. Posible bang may kinalaman si E. De La Torre sa lahat ng ito? Kinabukasan, nagpa siya akong bisitahin ang lugar kung saan ako nagtatrabaho bilang janitor. Ang lumang apartment building, ang madilim na eskinita, ang mga amoy ng basura. Ang lahat ay pamilyar. Nakita ko si Mang Tonyo, nakaupo sa labas ng kanyang maliit na tindahan, nagbabasa ng dyaryo. Mang Tonyo, tawag ko. Nagulat siya. Mac! Iho, anong ginagawa mo rito? Umupo ako sa tabi niya. Binibisita ko lang po kayo, Mang Tonyo. At inaalala ang nakaraan. Tiningnan niya ako, may lungkot sa kanyang mga mata. Masakit ang nakaraan, Mac. Pero kailangan mong maging matatag. Naaalala ko po ang lahat, Mang Tonyo, sabi ko, ang aking boses ay malungkot. Ang mga araw na naglilinis ako, ang mga pagpapahiya. At si Ara. Hayaan mo na siya, Mac, sabi ni Mang Tonyo. Hindi siya para sa iyo. May mas magandang nakalaan para sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin. Ang mga alaala ni Ara, ang kanyang pagtanggi sa akin, ang kanyang pagpili kay Gab. Ang lahat ay sariwa pa rin. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako ng mag-isa sa opisina, biglang may kumatok. Si Isabel. Sir Marco, gabi na po, bakit po hindi pa kayo umuuwi? Tanong niya, may dala siyang kape. May tinatapos lang ako, sagot ko. Salamat sa kape, Isabel. Umupo siya sa harap ng aking mesa. Mukhang pagod na pagod po kayo, Sir Marco. May problema po ba? Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagnanais na sabihin sa kanya ang lahat. Ang tungkol kay Papa, ang tungkol sa aking nakaraan, ang tungkol sa aking paghahanap ng hustisya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. May mga bagay lang akong iniisip, sabi ko. Maraming responsibilidad bilang si. Naiintindihan ko po, sabi niya. Pero huwag niyo pong kalimutan ang inyong sarili. Ang kalusugan niyo po ang pinakamahalaga. Nagsimula kaming magkwentuhan. Tungkol sa buhay, tungkol sa pangarap. Ang kanyang mga salita ay simple, pero puno ng karunungan. Naramdaman ko ang kapayapaan sa kanyang presensya. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang lahat ng aking problema. Nakalimutan ko ang sakit. Nakalimutan ko ang galit. Alam mo, Isabelle, sabi ko, ang pagiging siyo ay hindi madali. Maraming pagsubok. Maraming taong susubukan kang pabagsakin. Pero Sir Marco, naniniwala po ako sa inyo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Nakita ko po kung paano kayo lumaban. Hindi po kayo basta-basta susuko. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Siya ang aking liwanag sa dilim. Kinabukasan, isang malaking problema ang sumalubong sa akin. Ang isang mahalagang proyekto ng Viridian Pharma, ang Key Project Chimera, ay biglang nagkaaberya. May mga report na nawawala, may mga data na nasira. Alam kong si Ara at Gab ang may gawa. Sir Marco, hindi po namin alam kung paano nangyari ito, sabi ni Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, pero nakita ko ang isang bahid ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Mukhang may nag-hack sa system. Hack, tanong ko, ang aking boses ay kalmado. O sadyang may nag-delete ng files? Namutla si Gab. Sir Marco, imposibleng mangyari iyon. Secured ang system natin. Secured, tanong ko, at ipinakita ko sa kanila ang isang screenshot ng system logs. May isang user na nag-access sa files na ito at nag-delete ng data. At ang user na iyon ay may access sa inyong department. Nanginginig si Ara at Gab. Alam kong gusto ninyo akong pabagsakin, sabi ko, ang aking boses ay matigas. Pero hindi ninyo ako kayang talunin. Ang Project Chimera ay mahalaga para sa kumpanyang ito. At sisiguraduhin kong matutuloy ito. At sisiguraduhin kong mananagot ang sinumang sumubok na sirain ito. Umalis ako, iniwan silang dalawa na nakatayo doon, binalot ng takot.
Pagbalik ko sa aking opisina, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ng journal ni Papa. May nakita akong isang entry na nagpatindig ng aking balahibo. Gab selling information competitor. Si Gab. Ibinenta niya ang impormasyon tungkol sa Project Chimera sa isang kalaban ng kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit niya sinira ang files. Ito ang dahilan kung bakit niya sinubukan akong pabagsakin. At kung si Gab ay sangkot, malamang na si Ara din. Ito pala ang pakay ninyo de. Bulong ko. Ang galit ay unti-unting bumabalot sa akin. Hindi lang nila ako sinaktan. Sinaktan din nila ang kumpanya ni Papa. Sinaktan din nila ang legacy niya. Ang pagkadiskubre ko na ibinebenta ni Gab ang impormasyon tungkol sa Project Chimera ay nagpatindi sa aking galit. Hindi lang ito pagtataksil sa akin, kundi pagtataksil sa pamana ni Papa. Ang kanyang journal ay naging aking gabay, ang bawat salita ay tila nagbubunyag ng mas malalim na misteryo. Isang araw, habang naglilinis ako ng mga gamit ni Papa sa kanyang opisina, nakita ko ang isang maliit na painting na nakasabit sa dingding. Isang abstract painting na may mga kulay na tila magulo. Hindi ito ang karaniwang gusto ni Papa. Kinuha ko ito at naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa likod nito. Kinapa ko at nakita ko ang isang maliit na kompartimento. Sa loob, may isang e-tip drive. Ang aking puso ay bumilis. May tiwala si Papa sa akin kaya niya itinago ito. Isinaksak ko ang e-tip drive sa aking laptop. May isang video file. Pinanood ko. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera sa opisina ni Papa. Nakita ko si Papa, nakaupo sa kanyang mesa, kausap ang isang tao. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha ng tao, pero narinig ko ang kanyang boses. Ito ay boses ni Gab. Don Emilio, kailangan niyo po talagang pirmahan ito, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay pilit na pilit. Para ito sa ikabubuti ng kumpanya. Hindi ako pipirma, Gab, sabi ni Papa, ang kanyang boses ay mahina, pero matatag. Alam kong may masama kayong balak. Ang Project Chimera ay hindi dapat mapunta sa maling kamay. Bigla, lumabas ang isang tao mula sa likod ni Gab. Isang anino. Hindi ko makita ang mukha, ngunit nakita ko ang isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay. Isang syringe. Pasensya na, Don Emilio, sabi ng anino, ang kanyang boses ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Pero wala kaming choice. Malaking pera ang nakataya dito. Naramdaman ko ang lamig sa aking buong katawan. Hindi atake sa puso. Pinatay nila si Papa. Pinatay nila ang aking ama. Ang sakit, ang galit, ang pagnanais na gumanti ay biglang bumalik, mas matindi pa sa dati. Kinabukasan, nagpatawag ako ng isang meeting kasama si Ara at Gab. Ang aking mukha ay kalmado, pero ang aking puso ay nanginginig sa galit. Gab, Judith Ara, panimula ko, ang aking boses ay malakas. May nakita akong kakaiba sa mga records ng Project Chimera. May mga pondo na nawawala. At may mga impormasyon na naibenta sa labas. Namutla si Gab. Sir Marco, hindi po ako ni. Huwag kang magkunwari, Gab, putol ko sa kanya. Alam ko ang lahat. Alam kong ibinebenta mo ang mga impormasyon ng kumpanya. At alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking ama. Nagulat sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Paano mo nalaman, bulong ni Ara? Hindi na importante kung paano ko nalaman, sagot ko. Ang importante, alam ko. At sisiguraduhin kong mananagot kayo. Sinubukan nilang magdahilan, sinubukan nilang magsinungaling. Pero hindi ako naniwala. Ang galit sa aking dibdib ay naglalagablab. Isang gabi, habang nagaganap ang isang company gala, isang malaking kaganapan para sa mga shareholders, pumasok si Ara, suot ang isang mamahaling evening gown. Naglakad siya patungo sa akin na para bang walang nangyari. Math, bakit ka ganyan? Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may halong kaplastikan. Hindi mo ba ako miss? Miss, tanong ko, ang aking mga mata ay malamig. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ang pagpapahiya mo sa akin, ang pagtataksil mo sa pag-ibig ko. Pero Mac, akala ko hindi ka nababalik, sabi niya at lumapit sa akin. Akala ko, janitor ka na lang habang buhay. Ginawa ko lang ang lahat para sa kinabukasan ko.
Kinabukasan mo, Ara, tanong ko, at napangiti ako ng mapait. Ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa pagyurak sa iba? Sa pagtataksil? Hindi iyan ang kinabukasan na gusto ko. Mac, hindi mo naiintindihan, sabi niya, at hinawakan niya ang aking braso. Napakalaki ng pinagdaanan ko. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. At ginamit mo ako para makalabas sa buhay na iyon, tanong ko. Ginawa mo akong tulay para umakyat. Hindi ganyan ang pagmamahal, Ara. Nagsimula siyang magsalita ng mas malakas, halos sumigaw. Ano ngayon, Ma? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Alam ng lahat na dating janitor ka lang. Ang ilustre, kinasusuklaman ka. Kung hindi ka umalis noon, hindi ka magkakaproblema ngayon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa amin. Naramdaman ko ang mga bulungan. Opo, totoo po ang sinasabi niya, sabi ko, ang aking boses ay malakas at tumingin ako sa lahat ng tao sa paligid. Ako po si Marco Illuster. At totoo po na nagtrabaho ako bilang janitor. Pero hindi ako kailanman nawalan ng integridad. Hindi ko kailanman niloko ang taong nagtiwala sa akin. Hindi ko kailanman inilaan ang aking sarili sa pagnanakaw o pagtataksil. Tumingin ako kay Ara. Ang pagkakaiba natin, Ara, ay kahit gaano pa ako kaluli noon, nanatili akong totoo. Ikaw, kahit gaano pa kataas ang narating mo, nanatili kang peke. Namutla si Ara. Ngunit bago pa siya makasagot, lumayo ako. Iniwan ko siyang nakatayo doon, binalot ng kahihiyan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ko ang mga tingin ng paghanga at respeto. Pagkatapos ng gala, nagtungo ako sa aking opisina. Hindi ko na matiis ang lahat ng sakit at galit sa aking dibdib. Kinuha ko ang litrato ni Papa sa kanyang mesa. Papa, pinatay ka nila, bulong ko. Pero sisiguraduhin kong makukuha mo ang hustisya. Hindi ko sila hahayaan. Bigla, may kumatok. Si Isabel. Nakita niya ang aking mukha, puno ng sakit. Sir Marco, okay lang po ba kayo? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko po ang nangyari kanina. Hindi po dapat nila kayo ginaganyan. Masakit, Isabel, sabi ko at tiningnan ko siya. Napakasakit. Hindi lang ang pagtataksil, kundi ang katotohanan na pinatay nila ang aking ama. Nagulat siya. Po. Pinatay? Isabel, sabi ko at ipinakita ko sa kanya ang e-tech drive. May ebidensya ako. Pinatay nila si Papa para makuha ang Project Chimera. At si Gab at si Ara, may kinalaman sila dito. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya ako. Ang kanyang pagyakap ay tila nagbigay sa akin ng ginhawa. Isang yakap na puno ng pag-unawa. Hindi ka nag-iisa, Sir Marco, bulong niya. Nandito lang ako. Tutulungan kitang makuha ang hustisya. Habang magkausap kami, may isang text message na dumating sa aking cellphone. Mula sa anonymous number na nagbigay ng clue noon. Si M. Delator. Siya ang tumulong sa kanila. Bantayan mo siya. Nanginginig ang aking kamay habang binabasa ko ang mensahe. Si M. Delator. Ang pinagkakatiwalaan ni Papa. Ang kanyang Chief Financial Officer. Hindi ko inakala. Ang taong iyon na tila tapat at mabait. May mas malalim pa pala sa likod ng lahat ng ito. Ang pangalang T.E. De La Torre sa anonymous text message ay nagpatindig ng aking balahibo. Si N.E. De La Torre, ang kanang kamay ni Papa, ang taong tinitingala ng lahat sa Viridian Pharma. Siya ang Chief Financial Officer, ang taong nag-asikaso ng lahat ng pondo ng kumpanya. Paanong siya? Paanong ang isang taong tila mapagkakatiwalaan ay sangkot sa isang ganitong klaseng krimen? Ang sakit ng pagkakanulo ay tila kumalat sa aking buong katawan. Hindi lang ito pagtataksil kay Papa, kundi sa buong Illustre family. Niyakap ako ni Isabel ng mahigpit. Sir Marco, sigurado po ba kayo, bulong niya. Si Kim Delator. Hindi po ba siya yung T? Ang lumang journal ni Papa ay may mga babala tungkol sa kanya. Putol ko sa kanya, ang aking boses ay nagbabanta. At ngayon, ang text message. Nagiging malinaw na ang lahat. Kinabukasan, naging mas maingat ako sa lahat ng aking galaw. Ipinakita ko ang aking sarili na tila walang alam, na para akong isang bagong sihi na nag-aaral pa lang.
Ngunit sa likod ng aking pormal na mukha, ang aking isip ay nagpaplano. Nagpatawag ako ng isang meeting. Hindi ito ordinaryong meeting. Ito ay isang pagsubok. Kasama sa pulong si Ara, Gab at M. De La Torre. Sinadya kong maglatag ng isang hypothetical situation na tila malaking banta sa financial stability ng kumpanya, isang sitwasyon na hango sa mga natuklasan ko sa journal ni Papa at sa mga lihim na transactions. Kailangan nating maging maingat sa mga transaksyon natin sa labas. Panimula ko, ang aking mga mata ay nakatutok sa tatlo. May nakita akong pattern ng mga irregularities sa mga nakaraang buwan. Mga hindi nakalistang gastos, mga transaksyon sa mga shell companies. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni M. De La Torre. Ang kanyang noo ay kumunot at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Si Ara at Gab naman ay tila naiilang, pasulyap-sulyap sa isa't isa. M. De La Torre, sabi ko, bilang si, ano ang masasabi mo dito? Dapat ay ikaw ang nakakakita ng mga ito. Sir Marco, hindi po kami siguro po ay may mga hindi lang po kami napansin, sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakadami po kasing transaksyon. Napakadami, tanong ko, at napangiti ako ng mapait. O sadyang may sinasadya kayong hindi makita? Napatingin sa akin si Gab. Sir Marco, wala po kaming ginagawang masama. Wala, tanong ko at tiningnan ko si Gab. Paano ang mga impormasyong naibenta sa kalaban? Paano ang Project Chimera na sinubukan ninyong sirain? Agad na depensa ni Ara. Sir Marco, hindi po kami iyon. Malamang, ibang tao po iyon. Maraming inggit sa inyo. Baka si M. De La Torre po ang may gawa. Nagulat si M. De La Torre. Ara? Ano ang sinasabi mo? Siya ang laging may hawak ng mga records, sigaw ni Ara, pilit na inilalayo ang sarili sa gulo. Siya ang kasama ni Don Emilio sa lahat ng meetings. Malamang siya ang utak ng lahat. Ara, mag-ingat ka sa iyong sinasabi, galit na sabi ni A. De La Torre. Ang kanilang pagtatalo ay nagpapakita ng kanilang pagkakagulo. Hindi sila nagkakaisa. Ito ang pagkakataon ko. Sapat na, sabi ko, ang aking boses ay matigas. Hindi ako bobo. Hindi ako janitor na madaling lokohin. At hindi ako bulag. Ang lahat ng ginawa ninyo, alam ko. Umalis ako sa meeting, iniwan silang naguguluhan at nagtatalo. Alam kong nagtagumpay ako sa aking pagsubok. Ngayon, kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Lumipas ang mga araw at naging mas abala ako sa paghahanap ng mga ebidensya laban sa kanila. Ang aking mga gabi ay naubos sa pag-aaral ng mga dokumento, mga financial records, at mga surveillance footage. Sa bawat oras na lumilipas, mas nagiging malinaw ang kanilang koneksyon sa pagkamatay ni Papa. Isang gabi, habang nag-isa ako sa opisina, naramdaman ko ang pagod. Ang lahat ng bigat ay tila bumabagsak sa akin. Ang galit, ang lungkot, ang pagnanais na gumanti. Bigla, may kumatok. Si Isabel. Sir Marco, may dala po akong merienda, sabi niya, may dala siyang isang maliit na Tupperware ng homemade cookies at kape. Alam ko po na gabi na. Huwag po kayong magpapalipas. Umupo siya sa harap ko. Kailangan niyo pong magpahinga. Hindi po kayo robot. Salamat, Isabel, sabi ko at kumuha ako ng cookies. Ang init ng cookies ay tila nagpalambot sa aking puso. Okay lang po ba kayo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May problema po ba sa investigation niyo? Napakakomplikado ng lahat, Isabel, sabi ko at napabuntong hininga. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Papa sangkot siya sa lahat. Ang sakit. Minsan po, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya pang unang magtataksil, sabi niya, at may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Naranasan ko na po iyan. Akala ko may kaibigan ako na totoo. Pero niloko lang pala ako para sa pera. Tiningnan ko siya. Naranasan mo na rin? Opo, sagot niya at napayuko. Kaya po, Sir Marco, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo. Ang sakit. Ang galit. Ano ang ginawa mo? Tanong ko. Tinanggap ko po ang sakit, sabi niya. Hindi po ako naghiganti. Sa halip, ginawa ko po itong lakas para maging mas matatag. Pinili ko po ang kapayapaan sa puso.
Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-iisip. Kapayapaan sa puso. Hindi ba yun din ang hinahanap ko? Ang paghihiganti ba ang tunay na magbibigay sa akin ng kapayapaan? Biglang nagring ang aking cellphone. Isang anonymous number. Agad akong nag-record. Sinagot ko. Ang boses ay pamilyar. Ito ay boses ni Dean Delator. Gab, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kaya ito. Ang TV footage sa opisina ni Don Emilio, sinubukan kong i-delete, pero may backup. At alam kong nagtatago pa rin ang isang kopya si Oscar. Nagulat ako. Oscar? Sino si Oscar? Hindi ko inakala na may isa pang tao. At kailangan nating bilisan, patuloy ni Eng de la Torre. Nagsisimula ng maghinala si Marco. Alam niyang may kinalaman tayo sa pagkamatay ng ama niya. At alam ko na balak mo akong isakripisyo para malinis ang pangalan mo. Bigla, lumakas ang boses ni Gab. Wala kang pwedeng gawin, Dean de la Torre. Manahimik ka. Kung may sasabihin ka, sisiguraduhin kong pati pamilya mo madadamay. Napatigil ako. Ang aking puso ay bumilis. Si Gab. Si de la Torre. At si Oscar. May mas malaking isda pa pala. May mas malaking plano sa likod ng lahat ng ito. At ang Keith footage. Iyon ang huling piraso ng puzzle. Ang pinakahuling ebidensya. Ang boses ni Dean de la Torre sa recording ay nagpatunay sa aking hinala. Hindi lang si Gab at Ara ang may kinalaman sa pagkamatay ni Papa. May mas malaking isda pa. Ang pangalang kay Oscar na binanggit ni de la Torre ay nagpatindig ng aking balahibo. Oscar. Ang tiyuhin ko. Ang kapatid ni Papa. Ang taong laging nasa anino, tila walang pakialam sa negosyo ng pamilya. Pero ngayon, nagiging malinaw na ang lahat. Siya ang utak. Siya ang mastermind. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ni Atty. Ramirez. Bitbit ko ang drive na may video footage at ang recording ng pag-usap nila de la Torre at Gab. Atty. Ramirez, kailangan nating mag-usap, sabi ko, ang aking boses ay seryoso. Mayroon akong ebidensya na magpapatunay sa lahat. Pinakinggan ni Atty. Ramirez ang recording at pinanood ang video. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagtataka patungo sa galit at gulat. Hindi ako makapaniwala, Mac, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Oscar. Ang kapatid ng ama mo. Siya ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Mukhang ganoon niya po, sagot ko. Siya ang nag-utos kay Gab at de la Torre. Siya ang gustong kumuha ng Project Chimera at kontrolin ang Viridian Pharma. Napabuntong hininga si Atty. Ramirez. Delikado ito, Mac. Si Oscar ay may malaking impluensya sa board. Maraming tao ang kakampi sa kanya. Alam ko po, sabi ko. Pero hindi ko hahayaan na makatakas sila. Kailangan nating makuha ang hustisya para kay Papa. Ano ang plano mo? Tanong niya. Gusto mo bang ilabas ito sa publiko kaagad? O gusto mong maghintay ng tamang panahon? Gusto kong maging maingat, sabi ko. Hindi ko pwedeng basta-basta ilabas ito. Kailangan nating siguraduhin na hindi sila makakatakas. At kailangan nating protektahan ang Viridian Pharma. Nagplano kami ni Atty. Ramirez. Kailangan naming kumuha ng mas matibay na ebidensya at kailangan naming makumbinsi si de la Torre na maging testigo laban kay Oscar. Alam kong mahirap ito pero kailangan kong gawin. Pagkatapos ng meeting kay Atty. Ramirez, nagpa siya akong bisitahin si Mang Tonyo. Kailangan ko ng payo ng suporta. Nakita ko si Mang Tonyo sa kanyang tindahan, nag-aayos ng paninda. Mang Tonyo, tawag ko. Nagulat siya. Mac, ang aga mo yata ngayon? Umupo ako sa tabi niya. Kinwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa video, ang recording, at ang pagkadiskubre ko na si Oscar ang mastermind. Nako, iho, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Napakadelikado ng sitwasyon mo. Ang sarili mong tiyuhin. Alam ko po, sabi ko. Pero hindi ko pwedeng baliwalain ito.
Pinatay nila si Papa. Pero Mac, huwag mong hayaan na kainin ka ng galit, sabi ni Mang Tonyo. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang paghahanap ng hustisya. Pero ang paghihiganti hindi. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Kapayapaan. Hustisya. Hindi paghihiganti. Nagsimula akong mag-isip. Gusto kong makita silang magdusa. Pero mas gusto kong makita ang Viridian Pharma na umunlad, tulad ng pangarap ni Papa. Mas gusto kong makita ang mga empleyado na may magandang kinabukasan. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, nagpa siya akong mag-imbita kay Isabelle para maghapunan. Kailangan ko ng pahinga ng kapayapaan. Isabelle, gusto mo bang mag-dinner tayo? Tanong ko sa kanya. Nagulat siya. Po. Sir Marco. Hindi po ba kayo busy? Hindi, sabi ko at mumiti ako. Gusto kitang ilibre. Bilang pasasalamat sa lahat ng tulong mo. Sumang-ayon siya. Nagpunta kami sa isang tahimik na restaurant. Ang aming pag-uusap ay dumaloy ng natural. Kinwento niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot. At ako naman, kinwento ko ang aking mga pangarap para sa Viridian Pharma, ang aking pagnanais na ituloy ang legacy ni Papa. Ang ama ko, Isabelle, gusto niyang maging kumpanya na may puso ang Viridian Pharma, sabi ko. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagtulong sa mga tao, sa paggawa ng mga gamot na makakatulong sa marami. Napakaganda po ng pangarap niyo, Sir Marco, sabi niya, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Naniniwala po ako na magagawa niyo po iyan. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa akin ng lakas. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa aking nakaraan, ang tungkol sa aking pagiging janitor. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Isabelle, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Bigla, tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula kay Atty. Ramirez. Mac, may bagong impormasyon. Kailangan nating mag-usap kaagad. Napabuntong hininga ako. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pasensya na, Isabel, sabi ko. Kailangan kong umalis. May emergency. Okay lang po, Sir Marco, sabi niya at mumiti ng malungkot. Sana po ay maayos ang lahat. Umalis ako, iniwan si Isabel na nagtataka. Ang aking puso ay puno ng panghihinayang. Samantala, sa Viridian Pharma, nagsimula ng magkagulo si Ara at Gab. Ang kanilang mga plano ay tila hindi nagtatagumpay. Ang bawat galaw ko ay tila nakakasira sa kanilang mga balak. Gab, ano ba yan? Galit na sabi ni Ara. Bakit hindi natin siya mapabagsak? Akala ko ba may plano ka? Kalma, Ara, sabi ni Gab, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. May problema tayo. Si Enrique de la Torre nagpaparamdam na. At alam kong may alam siya sa atin. Kailangan nating gawin ang lahat para hindi siya makapagsalita, sigaw ni Ara. Kung hindi, tapos na tayo. Ang kanilang pagtatalo ay lumakas. Narinig ng ilang empleyado ang kanilang mga boses. Ang kanilang pagkakagulo ay nagsimulang maging malinaw sa lahat. Nang sumunod na araw, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang dating empleyado ni Papa. Isang matandang babae na matagal nang nagtatrabaho sa Viridian Pharma. Sir Marco, may gusto po akong sabihin sa inyo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. May nakita po akong kakaiba bago po pumanaw si Don Emilio. Si Enrique Oscar po, ang tiyuhin niyo. Nakita ko po siyang kausap si Gab sa labas ng opisina ni Don Emilio, ilang oras bago po siya pumanaw. At may binibigay po si Gab sa kanya. Isang maliit na bote. Naramdaman ko ang lamig sa aking buong katawan. Isang maliit na bote. Ang siringi sa video. Ang lahat ay nagiging malinaw. Si Oscar. Siya ang utak. Siya ang nag-utos. Ang tarantadong ito pala ang utak ng lahat di. Bulong ko. Ang galit ay biglang bumalik mas matindi pa sa dati. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kapangyarihan. At handa siyang pumatay para makuha iyon.
Ang balita mula sa dating empleyado ni Papa, kasama ang lahat ng ebidensya na hawak ko, ay tila isang bombang sumabog sa aking isipan. Si Tio Oscar. Ang tarantadong ito pala ang utak ng lahat. Ang pagdududa na matagal nang nasa isipan ko ay naging isang malinaw na katotohanan. Ang pagtataksil ng sarili kong pamilya, mas masakit pa sa sugat na idinulot ni Ara. Hindi na ako pwedeng maghintay. Ang laro ay nasa sukdulan na. Agad akong nagpatawag ng isang emergency board meeting. Ang lahat ng board members ay naroon, kasama si Tio Oscar, Ara, Gab, at M. De La Torre. Ang tensyon sa silid ay napakakapal, halos mahawakan. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang aking kalooban ay naglalagablab sa galit. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay matatag at puno ng otoridad. Nagpatawag ako ng pulong na ito dahil may mga seryosong isyu tayong kailangang talakayin. Mga isyu na direktang may kinalaman sa kapakanan ng Viridian Pharma at sa pagkamatay ng ating mahal na si Don Emilio Ilustre. Nagsimula akong maglabas ng mga ebidensya. Una, ang mga financial irregularities na natuklasan ko, ang mga transaksyon sa mga shell companies. Ipinakita ko ang mga report na nagpapatunay sa pagkalugi ng kumpanya dahil sa sabotahe ng Project Chimera at ang pagbebenta ng impormasyon sa mga kalabang kumpanya. Habang ipinapakita ko ang bawat ebidensya, nakita ko ang pagbabago sa mukha nila Ara at Gab. Ang kanilang pagkabahala ay naging takot at ang kanilang mga mata ay nagsimulang maghanap ng takasan. Si Enith De La Torre naman ay nakayuko, hindi makatingin sa akin. Ang lahat ng ito, sabi ko, at tiningnan ko si Gab, ay kagagawa ng isang tao na handang ipagkanulo ang kumpanya para sa pansariling interes. Anyway Gab, masasabi mo bang wala kang kinalaman dito? Namutla si Gab. Sir Marco, hindi po ako. Baka po may nag-frame lang po sa akin. Nag-frame, tanong ko, at ipinalabas ko ang video recording mula sa opisina ni Papa. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa screen. Nakita nila si Papa, si Gab, at ang anino ng isang tao. Narinig nila ang pag-uusap. Narinig nila ang pagbabanta. At napanood nila ang sandali ng pumanaw si Papa. Isang hiyawan ang narinig mula sa mga board members. Ang lahat ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. At ito pa, sabi ko, at ipinalabas ko ang audio recording ng pag-uusap ni A. De La Torre at Gab, kung saan nabanggit ang pangalang Tio Oscar, at ang tungkol sa footage. Si A. De La Torre, na ngayon ay handang tumestigo laban sa inyo, ang magpapatunay na mayroon kayong mastermind. Nagulat ang lahat. Si Enith De La Torre ay unti-unting tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Totoo po ang sinasabi ni Sir Marco. Pilit po akong sinisindak nila Gab at Oscar. At sila po ang may kagagawan sa pagkamatay ni Don Emilio. Umugong ang bulungan sa silid. Ang lahat ay nakatitig kina Ara at Gab na ngayon ay wala ng lusot. Lilit Ara, sabi ko at tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Ano ang masasabi mo? Ang pagmamahal mo sa pera hanggang saan ka kayang dalhin? Nanginginig si Ara. Mas hindi wala akong alam sa pagkamatay ng ama mo. Ginagamit lang ako ni Gab. Sinungaling, sigaw ni Gab. Ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ito. Para sa kinabukasan natin. Nag-away sila. Ang kanilang pagtatalo ay naging malinaw na katibayan ng kanilang pagkakasala. Naramdaman ko ang kasiyahan. Ngunit hindi ito lubos. May kulang pa. Ang pinakamalaking isda. Bigla, tumayo si Tio Oscar. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon. Marco, sapat na. Sapat na, tanong ko, ang aking boses ay nagbabanta. Sapat na para sa iyo, Tio Oscar. Ang utak ng lahat ng ito. Marco, nagkakamali ka, sabi niya, at may ngiti sa labi na puno ng panlilinlang. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang. Ginagamit ka lang ng mga taong ito para sirain ako. At ang ebidensya mo? Madaling gawin yan. Malamang, gawa-gawa lang iyan ng abogado mo at ng dating janitor na si Mang Tonyo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking ulo. Ipinahiya niya si Mang Tonyo at ang aking nakaraan. Alam kong galit ka dahil iniwan ka ng ama mo na si patuloy niya, ang kanyang boses ay malakas at tiningnan niya ang mga board members. Kaya gumagawa ka ng kwento.
Sino ang maniniwala sa isang dating janitor na biglang naging at ngayon ay inaakusahan ang sarili niyang tiyuhin ng pagpatay? Nagulat ang mga board members. Marami sa kanila ang nag-alinlangan. Ang kanyang mga salita ay tila may kapangyarihan. Sa katunayan, sabi niya, at inilabas niya ang isang folder. May ebidensya ako laban kay Marco. Ebidensya na siya mismo ang nagsabotahe ng Project Chimera, at ginagamit niya ang posisyon niya para kunin ang lahat ng ari-arian ng ama niya. Nagpakita siya ng mga papeles. Mga peking dokumento na tila nagpapatunay na ako ang may kagagawan. Mga peking transaction records. Mga peking emails. Lahat ay gawa-gawa. Ipinapanukala ko na si Marco Ilustre ay tanggalin sa posisyon bilang sabi ni Tio Oscar, ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala. At siya ay imbestigahan sa lahat ng kanyang ginawa. Nagulat ang lahat. Ang board members ay naguguluhan. Ang ebidensya ni Tio Oscar ay tila malakas. Ang aking mga ebidensya ay tila nababaliwala. Ikalawang panukala, sabi ng isang board member na kaalyado ni Tio Oscar. Naramdaman ko ang malamig na hangin. Ang lahat ay tila bumagsak. Ang aking mga kamay ay nanginig. Ang pagpapahiya. Ang pagtataksil. Ang sakit. Sir Marco, hindi, bulong ni Isabel na nakatayo sa isang sulok, nakikinig sa lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ako ni Tio Oscar, may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Si Ara at Gab na nakatayo sa likod niya ay ngumisi. CJ, Marco. Hindi ka na Balik ka na sa pagiging janitor, sabi ni Ara, nang may pagtawa. Sa'yo na ang lahat ng basura. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng aking paghahanap ng hustisya, ay tila nawala sa isang iglap. Hindi lang ang posisyon, kundi ang karangalan ni Papa. Ang kanyang pamana. Nakatayo ako doon, nag-iisa, habang ang lahat ay nagbubulungan at tila pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan ni Tio Oscar. Ang lahat ay nawala. Ang sakit. Ang pagkabigo. Bigla, nagring ang aking cellphone. Isang text message mula kay Atty. Ramirez. Mayroon pa tayong huling baraha, Math. Huwag kang susuko. May isang huling daan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi pa tapos. Ang text message ni Atty. Ramirez ay tila isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Mayroon pa tayong huling baraha, Math. Huwag kang susuko. May isang huling daan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ko hahayaan na manalo ang kasamaan. Agad akong nagtungo sa opisina ni Atty. Ramirez. Naroon na rin si Isabelle, naghihintay, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Atty. Ramirez, ano po ang huling barahan natin? Tanong ko, ang aking boses ay matatag. Mayroon tayong witness, Mac, sabi ni Atty. Ramirez. Si M. De La Torre. Pagkatapos ng meeting kanina, kinausap ko siya. Natakot siya sa banta ni Gab, pero mas natakot siya sa konsensya niya. Handang siyang tumestigo laban kay Oscar, Ara at Gab. Naramdaman ko ang pag-asa. Si M. De La Torre. Siya ang magbibigay ng sapat na timbang sa aming kaso. Pero mayroon pa tayong kailangan, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Sir Marco, naaalala niyo po ba yung araw na nag-hack si Gab sa system ng Project Chimera? May nakita po akong isang lumang hard drive sa AK storage. Hindi po ito kasama sa regular backup. Pero nakita ko po ang pangalan ng Project Chimera doon. Baka po nandoon ang original files. Nagulat ako. Isabel, paano mo nalaman? Napakasimple po, sabi niya. Narinig ko po ang pag-uusap nila Gab at isang AK staff noon. Sinabi ni Gab na i-delete ang lahat ng files. Pero ang AK staff, sinunod niya ang utos ni Don Emilio noon na magkaroon ng off-site backup para sa importanteng projects. Hindi po niya sinabi kay Gab. At ang hard drive na iyon, nakita ko po sa isang lumang kabinet sa storage room. Niyakap ko si Isabel. Isabel, you're a genius. Salamat.
Agad kaming nagtungo sa AK storage room. Sa loob ng isang lumang kabinet, nakita namin ang hard drive. Sinuri namin ito. Naroon ang lahat ng original files ng Project Chimera, kasama ang mga financial records na sinubukan nilang burahin. Ang lahat ng ebidensya na kailangan namin. Kinabukasan, isang press conference ang naganap sa Viridian Pharma. Ang lahat ng board members, ang mga media, at ang mga empleyado ay naroon. Nakatayo ako sa gitna ng stage, kasama si Atty. Ramirez at si Ging de la Torre. Sa harap ko, nakaupo si Tio Oscar, Ara at Gab. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Narito po tayo ngayon para ibunyag ang katotohanan. Ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng aking ama, si Don Emilio Ilustre, at ang katotohanan sa likod ng mga krimen na nagaganap sa loob ng Viridian Pharma. Nagsimula akong maglabas ng mga ebidensya. Una, ang mga original files ng Project Chimera na nagpapatunay sa sabotahe ni Gab. Pagkatapos, ang mga financial records na nagpapatunay sa pagnanakaw ng pondo. At ngayon, sabi ko, narito ang pinakamahalagang ebidensya. Ang ebidensya na magpapatunay sa lahat. Ipinalabas ko ang video footage mula sa opisina ni Papa. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa screen. Nakita nila si Papa, si Gab, at ang anino ng isang tao na nag-inject ng lason sa kanya. Narinig nila ang pag-uusap. Narinig nila ang pagbabanta. At ang taong nag-utos sa lahat ng ito, sabi ko, at tiningnan ko si Tio Oscar, ay walang iba kundi ang aking tiyuhin, si Oscar Ilustre. Nagulat ang lahat. Ang mga board members ay nagbulungan. Ang mga reporter ay nagsimulang magkuha ng litrato. Sinungaling